nilang iniintay ang kanilang ibang mga pinsan na si Carl, Henry at Liam. Sino naman nagsabi sa iyong nahulog na ako sa babaeng yun? Like hell I care? Nakasimangot na sabi niya bago niya tinunggang isang bote ng Jack Daniel, Jack Apple Domestic Beer. Nakakalimang bote na nga siya kahit kararating pa lang halos nila sa bar na iyon. Mula nang umalis sila sa bahay nila Sofia ay agad siyang dumiretso sa bar ni Zachary. Tinawagan niya agad si Kyle at sinabi niya rito na gusto niyang magpakalasing. Oh, come on. Tingnan mo nga yung sarili mo. Mukha kang pinagbagsakan ng langit at lupa. Hindi ka kasi nag-iingat. Sabi ko sa'yo, gayahin mo ko. Chill lang. Tamang gwapo lang. Nakangising sabi pa ni Kyle. Nag-iingat saan ba? Bakit bang kulit mo? Hindi nga ako nahulog sa babaeng yun. Tanggi pa din niya. Sinong babae yung pinag-uusapan niyo? Sabay silang napalingon kay Carl nang magsalita ito. Nakapasok na pala ang tatlong pinsan niya na sila Carl, Henry at Liam sa loob ng VIP room nang hindi niya napapansin. Ganoon ba kalalim ang iniisip niya? It's Reina's fault. Pinaglaruan lang nito ang kalooban niya. Yung namimikot ba sa'yo? Tanong naman ni Liam sa kanya. Kanya-kanyang upo naman ang mga ito sa lazy boy sofa sa loob ng VIP room. Huli na kayo sa balita. Itong pinsan natin ang sumalo ng kamalasan sa mga babae sa loob lamang ng ilang buwan. Napangiti ang mga pinsan niya. Nagtatawanan ang mga ito dahil sa kalokohan ni Kyle. Bakit? 2 babae na bang nabuntis mo? Ha, John? Hindi kami natuloy sa kondo mo kagabi dahil sabi ni Kyle, may chicks ka daw kasama. Pinipikot ka na rin ba ngayon? Ani Henry, new daddy of the year. Pangaasar ni Carl sa kanya at ipinapasa pa nito sa ulo niya ang imaginary na kunwaring korona na nakapatong kunwari sa ulo nito. Lalo tuloy nagtawanan ang mga pinsan niya. Samantalang seryoso lamang ang kanyang muka. Wala siyang ganang makipagbiruan. Naiisip niya kasi si Reina. Hindi na ito bumalik simula nang umalis ang mga ito. Ang akala niya ay pupunta lang ito sa kwarto upang magpalit ng damit ngunit lumabas pala ito kasama ang Kenji na iyon. At hindi na bumalik hanggang sa umalis na rin sila ng kanyang pamilya sa bahay nila Sofia. Saan naman kaya pumunta ang mga ito? Gustong-gusto niya itong i-text at tawagan pero pinapangunahan siya ng ego at pride niya. No way. Na-inlove kasi itong si John sa babaeng nakilala niya sa Boracay. Kaya naman pala 1 linggong nag-leave ang lolo niyo. May chicks palang pinapapak sa Boracay. Oh, iba ka, John. May namimikot na nga sa'yo. Nakuha mo pa talaga mga babae ng iba. Baka binigyan mo rin yun ng panganay, ha? Pang-aalas ka ni Carl sa kanya. Si Kyle at Carl talaga ang numero 1 bully sa kanilang magpipinsan. Sanay na siya sa mga ito pero tila naiinis siya ngayon. Palibhas ay bad trip talaga siya sa mga oras na ito. I'm not in love with her. Saks lang habol ko sa babaeng yun. Nakakunod noong sabi niya pero maski siya ay hindi rin sigurado kung yun lang nga ba talaga ang habol niya kay Reina. Sex nga lang ba? E bakit kaya siya nagkakaganito ngayon? Denial stage pa siya. Kyle, huwag kang cheers na nga lang. Nakangising sabi ni Carl bago nagbungguan ng mga boteng hawak ang mga ito. Mukhang nag-enjoy ang mga ito sa topic tungkol sa problema niya. Ayaw pa rin kasi siyang tantanan ng mga ito. Mga ugok talaga. Ano naman naging problema ni John sa babaeng nakilala niya sa Boracay? O sisa ni Liam, isa rin bully at chismoso niyang pinsan. Ayun, nalaman niyang magkapatid pala yung babaeng namimikot sa kanya. Fiancé niya at yung babaeng mahal niya. Ani Kyle. What? Magkapatid? Baka plinano nila yan. Baka balak nilang ubusin ang kayamanan at sperm ni John. Kakapanood mo yan ng teleserye, Carly. Nagtawanan naman ng mga ito. Hindi sinaseryoso ang problema niya. Pakakasalan daw niya yung babae. Sino dun? Yung nabuntis niya. Sure ka bang hindi buntis yung isa? Magsitigil na nga kayo. Panay kayo kagaguhan eh. Tumayo na siya at akmang lalabas na ng VIP room. Agad naman siyang hinila pabalik ng mga ugok na pinsan niya. Chill lang, John. Parang binibiro ka lang naman eh. Ngayon ka lang kasi namang problema sa babae eh. Nung nakaraan nga, lakas pa ng tawa mo nung sinabi mong may babaeng namimikot sa'yo eh. Kaya nga, bayat ang naging tama mo sa kapatid niya, no? Napabuntong hininga siya. I don't know.
Bad trip kasi ako dahil may umaalagid yung babuyog ngayon sa kanya eh. Yun naman pala, nagseselos ang lolo nyo. Biro ni Kyle kaya sinamaan niya ito ng tingin. Napangiwi tuloy ito. Biro lang. Tigilan mo na si John, Kyle. Baka kapag ikaw na in love, hewan ko na lang. Never. Nag-iingat ako eh. Di ko pinapairal ito. Itinuro pa nito ang dibdib na parang tinutukoy nito ang puso nito. Dahil ito lang ang pinapairal ko. Sabay turo naman ito sa pagkalalaki nito. Nagtawanan tuloy ang mga pinsan niya. Napakaugok talaga ng pinsan niya. Napalunok siya na mag-vibrate ang kanyang cellphone sa suot niyang pantalon. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone upang tingnan kung sinong tumatawag. Aminin man niya o hindi, umaasa pa rin siyang si Rina ang caller niya. Kaya naman napangiti siya na makita niyang ito nga ang tumatawag sa kanya. Hindi ka rin nakatiis. Nakangising sabi niya pero agad ding nawala sa screen ang pangalan nito dahil na-drop na ang call. Isang pakialamerong hintuturo mula sa likod niya ang nagpindot ng drop call para hindi niya masagot ang tawag ni Rina. What the? Gigil na nilingon niya ang taong pakialamero sa likod niya. Walang iba kundi si Carl. Nakangiting aso pa ang hudas niyang pinsan. Hayaan mo siyang tumawag sa'yo. Pahabulin mo. Hindi na nito natapos sasabihin dahil kinawelyuhan na niya ito. Hindi ako nakikipagbiruan. You don't know how long I waited for her call. Damn you! Pagkatapos niya itong kwelyuhan ay tinulak na niya ito. Natahimik tuloy ang mga pinsan niya dahil napansin ng mga ito na seryoso talaga siya at wala siya sa mood na makipagharutan ngayon. Easy lang, John. Babae lang yan. Hindi na niya pinakinggan ang sasabihin ng mga pinsan niya dahil dire-diretso siyang lumabas ng VIP room at sumakay na sa kanyang sports car. Halos ibalibag niya ang pinto ng kanyang sports car sa sobrang inis niya. Damn it! Napahampas pa siya sa kanyang manibela. Hindi na muling tumawag si Rina. Nais niya itong tawagan pero napapangunahan siya ng kanyang ego. Nasa bunutan na lang niya ang sarili dahil sa sobrang inis niya. Napatingin siya sa kanyang cellphone nang mag-vibrate iyon muli. One message received. Agad niyang binuksan ang text message na natanggap niya at mula iyon kay Rina. Baby girl, kalimutan mo ng lahat na nangyari sa atin. Isipin mo na lang, hindi tayo magkakilala. Bye. Nalalaki ang kanyang mga mata dahil sa text message nito. Parang may bumundol na kaba sa puso niya. Nataranta tuloy siya at agad niya itong tinawagan. Sinagot naman agad nito ang tawag niya. Mag-usap tayo, baby. Sabi agad niya. Nais niyang sapakin ang kanyang sarili dahil naging masuyo pa ang boses niya. Natatakot kasi siyang tuluyan itong mawala. Manluloko ka. Ginawa mo pa akong kabit. Ang kapal na mukha mo, ha? Hanggang kailan mo ako balak lokohin, ha? Hanggang kailan mo balak lokohin ang Ate Sofia ko? Halos pabulong ngunit mariin itong sabi sa kanya. Nakauwi ka na ba? Huwag ka na magalit, baby. Hindi ko naman alam na magkapatid ka. Sira ulo! Babaero ka! Buntis ang ate ko tapos nagawa mo pang makipagrelasyon sa akin. Daring-dari ako sa sarili ko dahil sa nagawa ko. Napakasama mong tao. Nanghina siya at napasandal sa upuan ng kanyang kotse. Nakakapanghina ang mga binibitawan nitong mga salita. Pakiramdam niya ay mawawala na ito ng tuluyan sa kanya. Baby naman, please, let's talk. I will explain everything. Panunuyo niya. Hindi niya rin maintindihan kung bakit parang may nakabara sa lalamunan niya. Parang naiiyak din siya na hindi niya maintindihan. No way. Pasalamat ka't natatakot akong umamin sa ate ko at ayoko masira ang pamilya namin at dahil sa iyo kaya hindi ako magsusumbong sa kanila. Napaka-playboy mo. Halos pagsawaan mo ako, yun naman pala nakatakda ka ng ikasal. Kailan mo pa balak sabihin sa akin yun dyan? Napakasama mo. Hindi kita mapapatawad. Napapikit siya dahil narinig niya ang pag-iyak nito sa kabilang linya. Bago pa man ito putulin ang koneksyon ng linya nila. Dum! Napahilamos siya sa kanyang muka gamit ang kanyang mga palad. Napansin niyang may luha na pala siyang pumatak mula sa kanyang mga mata. Nainis niyang pinunasan ang kanyang luha. Bakit siya naiiyak dahil sa isang babae? Baby girl, don't do this to me. Problemadong sambit ni John habang nakayuko siya sa kanyang manibela.
Iniisip niya kung paano pa siya makakalapit kay Rina ngayong galit na ito sa kanya. Ate? Oh, Rina, bakit? Lumapit si Rina sa kinauupuan ng ate Sofia niya. Nagtitiklop na ito ng mga bagong damit ng baby na pinamili nila kanina sa mall. Niyaya kasi siya ni Sofia na mamili daw sila ng mga gamit ng baby nito. Saglit lamang sila sa mall dahil napagod agad ang ate Sofia niya. Excited siguro ang ate niya kaya kahit maliit at flat ang tiyan nito ay sabik na itong bumili ng mga damit ng baby. Ate, may sasabihin sana ako sa'yo. Nakayuko niyang sambit habang inuusig ng konsensya ang isip at puso niya. Umupo siya sa tabi nito. Simula kasi nang malaman niyang si John at ang fiancé ng ate Sofia niya ay iisang tao lamang, nagsimula na siyang makaramdam ng konsensya. Hindi niya akalain na makakagawa siya ng isang bagay na maaaring makasira sa kanilang magkapatid. Mahal na mahal niya ang kanyang ate Sofia. Hindi niya lubos maisip na nagawan niya ito ng pagkakamali. Ano yun? Bakit parang takot na takot ka? Ginakap agad ng kanyang ate Sofia ang kanyang nanlalamig na mga kamay. Kasi ate, bakit nalalamig ka, Rina? May problema ka ba? Sabihin mo sa akin, may masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ng ate Sofia niya. Nag-umpisa na tuloy siyang mapahikbi. Ay, I'm sorry ate. Halos mapahagulol siya nang hingin niya ang pagpapatawad mula sa ate niya. Agad naman siyang niyakap ni Sofia kahit nagtataka ito sa ikinikilos niya at kung bakit siya umiiyak ng ganoon. Uy, ano bang nangyayari sa'yo? Sorry para saan? Ano bang nagawa mo sa akin at ganyan ka makaiyak? Shh, kung ano man yun, alam mo namang napapatawad agad kita, di ba? Huwag ka na umiyak ng ganyan, Rina. Baka isipin nila mama at papa inaway kita dito oh. Biro pa ng ate Sofia niya habang yakap siya nito. Hinahaplos din ito ang kanyang buhok. Lalo lamang siyang nakonsensya. Napakabait ng ate Sofia niya. Bakit niya nagawang kabitan ang mapapangasawa nito? Kung alam lang sana niya na ito ang nobyo ng ate niya ay hindi niya iyon gagawin. Sorry ate. Hindi siya makapagsalita na maayos dahil napapahagulhol siya. Rina, ano ka ba naman? Tumahan ka na. Baka ma-stress pa ako niyan sa pag-iyak mo ng ganyan. Bawal pa naman sa akin na ma-stress ngayon dahil buntis ako. Gusto mo bang ma-stress ang baby ko? Natigilan siya. Dahil sa sinabi ng ate Sofia niya ay bigla siyang natigil sa paghagulhol. Nanigip ang kanyang puso dahil nakalimutan niyang bawal nga pala itong ma-stress. Kung sasabihin niya sa ate Sofia niya ang mga nangyari sa kanila ni John, ay baka mapano pa ang batang nasa sinapupunan nito. Kumalas siya sa pagyakap sa ate Sofia niya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at pinigilan ang kanyang sarili na mapaluhang muli. Nag-isip din siya na maaari niyang gawing alibay. Sorry ate, nagamit ko kasi yung credit card mo. Pagdadahilan niya na lang. Mabuti na lang at pinatago nito kanina sa kanyang credit card nito noong nasa mall pa sila. Napanganga naman ng ate Sofia niya bago ito napangiti na parang nabunutan ito ng tinik sa lalamunan nito. Gustong gusto na niya aminin sa atin niya ang lahat-lahat pero hindi niya kayang isugal ang buhay ng baby nito. Ha? Yun lang naman pala eh. Bakit kung makaiyak ka naman, wagas? Kahit ubusin mo pa ang credit card ko, hindi ako magagalit sa'yo. Ano ka ba? Ninervyos patuloy ako sa'yo. Napapahawak ang ate Sofia niya sa bandang dibdib nito at pinalo nito ang braso niya ng may halong biro. Muli niyang niyakap ang ate Sofia niya. Mahigpit. Sorry talaga ate. Bulong niya sa ate Sofia niya habang may tumutulo pa rin luha sa kanyang mga mata. Nais na sana talaga niyang magsabi ng totoo kay Sofia dahil inuusig siya ng kanyang konsensya. Ngunit mas lalong hindi niya mapapatawad ang sarili niya kung mapapahamak ang baby sa sinapupunan nito dahil lamang sa kanyang kasalanan. Napagdesisyonan na lang niyang huwag munang ipagtapat sa ate niya ang nangyari sa pagitan nilang dalawa na John hanggang sa makapanganak siguro ito o baka hindi na. Ayaw na niyang sirain pa ang pamilyang binubuo nito. Ikaw talaga oh, kala ko naman kung ano na eh. Babayaran na lang kita ate. Lahat gagawin ko makabayad lang ako sa'yo. Nakagat niya ang ibabang labi niya upang pigilan ang pagbabadyang mapahagulhol na naman. Sus, ayos lang no? Huwag mo na isipin yun.
Magkano bang nagastos mo? Napalunok siya. 20,000 pesos. Pagsasinungaling niya. Bariya lang pala. Kumindat pa ang Ate Sofia niya sa kanya upang pag-aanin ang kanyang loob. Hindi nito alam na mas lalo siyang nakukonsensya. Maya-maya pinagpaalam na siyang babalik sa kanyang kwarto. Nga pala, Rina. Napatigil si Rina sa paglabas ng kwarto ng Ate Sofia niya. Ano yun, ate? Tanong niya. Nakausap mo na ba si Celine? Yung kaibigan mong kapatid ni Francis? Nasabi mo na ba sa kanila na ikakasal na ako? Bagyang napakunot ng konti ang kanyang noo. Para kasing nahihiya ang ate niya na magtanong sa kanya at hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Nakachat ko siya kagabi, ate. Sinabi ko na sa kanya na ikakasal ka na. Nalungkot daw siya dahil ang bilis mo daw nakamove on kay Kuya Francis. Napalunok ito. So, ano sabi ng kuya niya? Hindi ko natanong, ate eh. Nga pala, baka hindi daw sila maka-attend sa kasal mo, ate, kasi ilang linggo na rin daw nilang hinahanap si Kuya Francis. Ha? Nasaan siya? Nagkibit balikat si Rina. Ang malungkot na mukha ng Ate Sofia niya ay biglang napalitan ng pagkainis. Baka nasa babaeng niya. Bulong nito na hindi niya narinig. Ano, ate? Wala. Sige, Rina. Yun lang naman ang tanong ko. Teka, kumain ka na ba ng tanghalian? Yung pinatake out natin kanina sa mall, kainin mo. Dahil hindi daw makakauwi sila mama at papa ngayong gabi. Nasaan ba sila mama at papa, ate? Pagising kasi ni Rina kaninang umaga ay wala na ang mga ito. Umalis daw ang mga magulang nila at niyaya naman siya ng Ate Sofia niya na mamasyal sa mall. Nandoon sa Pangasinan, sunundo sila Tita Perla. Magpapasukat na kasi sila ng gown dito sa Manila sa Webes. Tinutukoy nila ang tiyahin nila na nakatira sa Pangasinan. Kapatid ito ng papa nila. Ganun ba? Oo, doon na daw sila magpapalipas ng gabi. Kakatawag lang ni mama kanina. Si Kenji, ate, nakita mo ba? Ngumiti naman ang Ate Sofia niya. Magdamag na nga kayo magkasama kagabi. Namimiss mo pa rin? Tukso ng ate niya sa kanya. Kagabi kasi, simula nang tumakas sila ni Kenji sa dinner party sa bahay nila, ay ginabi na sila ng balik. Sinigurado lang kasi ni Rina na wala na doon sa bahay nila ang pamilya ni Aljon upang hindi na sila magkita ni John pag uwi nila. Nagpalipas lang sila ng oras sa isang park na malapit lamang sa kanilang bahay. Hinayaan lang siya ni Kenji na umiyak habang nakaupo sila sa swing. Tahimik lang ito habang hinahayaan nitong mawala ang bigat ng puso niya. Tatandaan nito ang mukha ni John dahil nakita na nito si John noong sinundan siya nito. Nakilala nito si Tisoy kaya naunawaan ni Kenji ang nararamdaman niya. Nakaramdam din ng inis at galit si Kenji kay John dahil sa panluloko nito sa kanilang dalawa ng Ate Sofia niya. Nagtataka lang ako kasi mula kanina hindi ko pa siya nakita lumabas sa kwarto niya. Mula kaninang umaga kasi hindi pa niya nakikita si Kenji. Nasa kwarto lang niya. Mukhang broken hearted nga eh. Bakit hindi mo pa kasi sagutin? Ang gwapo-gwapo naman ni Kenji. Mukhang crush pa nga ng kapatid ni Aljon eh. Binastad ko na si Kenji, ate. Malinaw na din kay Kenji na hindi na kami hihigit pa sa pagkakaibigan. Ganun ba? Ano bang ayaw mo sa kanya? Balita ko nga heartthrob daw yan sa Japan eh. Sikat pang gitarista at singer sa Japan. Ano bang hindi mo nagugustuhan sa kanya, Rina? Parang dad na dad sa'yo eh. Napabuntong hininga siya. Ewan rin ba niya? Hindi niya rin alam kung bakit pang kaibigan lang talaga ang nararamdaman niya para kay Kenji. Gwapo naman ito at malakas din ang dating. Pinag-aagawan nga iyon ng mga Haponesa at Pinay sa Japan eh. Kaso hindi niya talaga maturuan ang kanyang sarili na magustuhan ito. Samantalang sa walang hiyang John na iyon, isang sulyap niya pa lang sa mukha na lalaking iyon, ay nanginginig na ang pechay niya noon sa Boracay. Langyang lalaking yun talaga. Hindi ko rin alam, ate eh. Naku, Rina, mukhang mauunahan ka pa ni Joanne. Sino Joanne? Si Joanne Anderson, kapatid ni Aljon, yung kasama nila kagabi. May crush yata kay Kenji dahil panay ang tanong sa text kung ano daw bang number ni Kenji. Napangiti siya. Maganda ang batang iyon kaso mukhang mas bata ito sa kanila ni Kenji. Bata pa yata yun, ate eh. 19 yun. Ganun ba, ate? Oo. Tatanungin ko pala si
Kenji, mamaya pag nakita ko siya, kung okay lang bang ibigay ko ang cellphone number niya kay Jong-an. Ang kulit kasi ng batang yun eh. Magiging sister-in-law ko na siya kaya pagbibigyan ko na. Ngumiti siya, ngunit pilit lamang. Parang may tumusok-tusok kasi sa puso niya nang maalala niya ikakasal na nga palang ate niya sa lalaking kauna-unahang minahal niya. Sige ate, kakainin ko na lang sa kusina yung mga take-out food natin para kila mama. O sige, taran mo ko ng butchi ha. Sige ate. Naiirita si Rina sa sunod-sunod na missed calls na kanyang natatanggap mula kay John. Kahit nanalit na niya ang numero nito sa kanyang cellphone, ay tila nakabisado naman iyon kaya naman alam niyang ito ang paulit-ulit na tumatawag sa kanya mula pa kanina. Napilitan tuloy siyang i-power off ang kanyang cellphone dahil malolobat na siya kakatawag nito sa kanya. Aaminin niyang natutokso siyang sagutin ang tawag nito pero hindi na niya iyon gagawin. Pipigilan niya ang kanyang sarili na mamiss ito dahil alam niyang iyon ang tama. Huminga siya ng malalim bago niya ipinasok sa kanyang bulsa ang cellphone niya. Kakain muna siya ng tanghalian dahil hindi pa siya nagtatanghalian. Saglit lang kasi sila ng ate Sofia niya sa mall kaninang umaga at sumama agad ang pakiramdam nito kaya't nag-aya na itong umuwi at hindi na sila kumain sa fast food at nag-take out na lang sila. Habang nag-iinit siya ng mga pagkain sa microwave ay naisipan niya munang katukin si Kenji sa kwarto nito upang alukin itong kumain. Pakiramdam niya talaga ay nagkaroon siya ng bagong kapatid sa katauhan ni Kenji. Hindi niya makakalimutan ang pagdamay nito sa kanya kagabi sa park habang nagluluksa siya sa kanyang pagkasawi sa kanyang unang pag-ibig. Kenji? Tawag niya sa pangalan nito habang kinakatok niya ang pintuan. Maya-maya pa ay nagbukas na ito ng pinto. Nakabihis ito ng pangalis na damit nang suriin niya sandali ang kabuuan nito. Bakit Rina? Tanong ni Kenji sa kanya. Saan ang lakad mo? Imbes na sagutin ang tanong nito ay tinanong niya rin ito. Ah, dyan lang. Maghahanap lang ako ng regalo para sa kasal nila Ate Sofia. Sama ka? Tanong ni Kenji sa kanya. Napansin niyang kahit nakangiti ito ay mababakas pa rin sa mga mata nito ang kalungkutan. Alam niyang siya ang dahilan ng kalungkutan nitong iyon at wala siyang magawa para pawiin ang lungkot nito. Magdarasal na lang siguro siya na sana ay may isang babae na itong mahalin muli na higit pa sa pagmamahal nito sa kanya upang sumaya na ito at mawala na ang lungkot sa mga tiyanito nitong mga mata. Kakarating lang namin ni Ate Sofia galing sa mall. Tinatamad ako Kenji eh. Next time na lang? Tanggi niya. Mukhang inaasahan naman ito iyon. Ayos lang Rina. Bakit mo nga pala ako hinahanap? Yayayain din sana kitang kumain ng lunch. Nag-take out kami ni Ate Sofia sa Chowking eh. Salamat pero busog pa ako Rina. Ngumiti ito ng tipid sa kanya. O sige, titira na lang kita. Kapag nagutom ka pwede mong initin sa microwave mamaya. Sige, salamat. Yun lang at tumalikod na siya. Hindi niya nakita ang pagkawala ng ngiti ni Kenji at sobrang nalulungkot ito habang pinapanood ang likuran niyang papalayo rito. Napabuntong hininga na lang ito at unti-unting sinarado ang pintuan. Kakain na sana si Rina sa kusina nang makarinig siya ng katok mula sa kanilang main door. Sino naman kaya ang bisita nila? Wala naman silang inaasahang bisita ngayon ng Ate Sofia niya. Imposible namang parents nila iyon dahil nasa Pangasinan pa ang mga ito. Naamoy na niya ang beef chow fan at Chinese style fried chicken ng Chowking na katatapos lang niyang initin sa microwave. Kaya naiinis tuloy siyang lumakad papunta sa pintuan upang pagbuksan ng tao na kumakatok doon. Ay, napaawang lamang ang kanyang bibig nang makita niya kung sino ang taong nakatayo sa labas ng kanilang pintuan. Anong ginagawa nito dito? Hindi niya inaasahan na pupunta ito sa bahay nila. Napabilis tuloy ang pagtibok ng kanyang puso, lalo na nang ngumiti ito sa kanya. Baby. Tila doon pa lang siya nagising sa pagkakatitig sa gwapong mukha nito pero off limits naman. Binigyan niya agad ito ng masamang tingin at halos magsalubong ang kanyang mga kilay sa pagkakasimangot niya. Anong ginagawa mo dito? Mahinang tanong niya kay Aljon pero may halong gigil at may kasamang panlalaki ng mga mata. Ngumiti ito para bang naaliw pa ito sa pagkakasimangot niya. Dinadalaw ka. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Gusto lang naman kitang makausap. Pwede ba? Lumayas ka na nga dito. Baka makita ka pa ng ate ko. Baliw ka ba ha?
Ikakasal ka na nga, ang landi-landi mo pa. Halos magnit-ngit ang kanyang mga ngipin sa sobrang gigil niya kay Aljon. Sino ba namang hindi maiinis? Mas lalo itong gumugwapo habang tumatagal niya itong tinititigan. Naamoy niya rin ang fresh nitong perfume na hindi masakit sa ilong. Ang sungit mo na ngayon. Napangisi lang ito bago nito kinurot ng marahan ng pisngi niya. Tinapik niya ang kamay nito. Parang nakuryente kasi siya nang hawakan nito ang pisngi niya. Pwede ba? Hindi ka nakakatuwa ha? Gusto mo isumbong kita sa parents ko, ha? O di kaya sa ate ko? Ha? Napalabi lang ito na para bang nagpapakyut pa sa kanya. Umalis ka na nga! Medyo malakas niya ito itinulak palayo sa pintuan nila. Napalunok siya nang maitulak na niya ito. Medyo naawa siya dahil napabuntong hininga ito at napalakas yata ang pagtulak niya kay Aljon. Ano magagawa niya? Ang tigas naman kasi ng ulo nito eh. Bakit kasi pumunta pa ito sa bahay nila? Mag-usap tayo, Rina. Miss na kita. I'll explain everything to you. No need. Kahit baliktarin mo pa ang mundo, hindi na natin pwedeng ituloy ang relasyon natin. Kaya please lang, tumigil ka na. Buntis ang ate ko, baka mapaano pa ang anak niyo. Ayoko na sa'yo, John. Ayoko na. Seryoso niyang sambit. Rina, sino yan? Para siyang sinipa ng kabayo sa kanyang puso nang marinig niya ang boses ng kanyang ate Sofia sa di kalayuan. Nagkatinginan silang dalawa ni Aljon. Seryoso na mukha nito. Para bang hindi nito nagustuhan ang huling sinabi niya. Pakiramdam ni Rina lalabas na sa kanyang katawan ng kanyang puso at nabibingin na din siya sa lakas ng tibok ng puso niya. Si Kuya Aljon po, ate. Halos magkanda bulol niyang sagot sa ate Sofia niya. Wala siyang choice kundi sabihin sa ate niya na nandoon ito. Ilang hakbang na lang kasi ay makakalapit na ito sa pintuan na kinatatayuan nilang dalawa ni Aljon. Oh my God, ano ginagawa mo dito, honey? It's such a surprise. Pasok ka. Napangiti ng todo ang ate Sofia niya nang makita nito sa Aljon. Dahil nakatingin siya sa mga ito kaya hindi niya inasahan, nakahalik ang ate Sofia niya sa pisngi ng kanyang ex-boyfriend. Nag-iwas agad siya ng tingin dahil sa munting kirot sa puso na kanyang naramdaman. Bakit siya nasasaktan? Isang halik pa lang sa pisngi ni Aljon mula sa ate Sofia niya ay nagkakanda tusok-tusok na ang puso niya. Paano pa kaya kapag kinasal na ang mga ito? Pasok ka, honey. Buti naman, napasyal ka dito sa amin. Hinila na ni ate Sofia papasok ng kanilang bahay si Aljon. Samantalang seryoso pa rin ang mukha nito. Tila na bad trip ito sa sinabi niyang ayaw na niya rito. May problema ba, honey? Nagtatakang tanong ng ate Sofia niya at napansin rin nito ang pagiging seryoso ni Aljon nang makapasok na ang mga ito sa loob ng bahay nila. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Dumiretso agad siya sa kusina. Doon pa lang siya tila nakahinga ng maluwag. Hinaplos niya ang kanyang bandang dibdib dahil naninikip yata iyon. Sa dami ng babae sa mundo ay hindi niya akalain ng ate Sofia niya pa ang magiging karibal niya. Nasasaktan at nagsaselo siya. Alam niyang mali pero yun talaga ang nararamdaman niya. Idinaan na lang niya sa pagkain ng choking foods ang kanyang selos. Rina, hindi pa daw kumakain ang Kuya Aljon mo. Pakihanda mo nga ng pagkain sis, pwede ba? Utos sa kanya ng ate Sofia niya. Napabuntong hininga siya. Wala naman siyang choice kundi sundin ito. Sige ate, ikaw na munang bahala sa Kuya Aljon mo. Maliligo lang ako dahil alis daw kami. Magsusukat daw ako ng wedding gown. Tila excited pang pagbabalita sa kanya ng kanyang ate Sofia. Muli na naman niyang naramdaman ang munting pagkirot ng kanyang puso. Parang tinutusok-tusok ng maliliit na mga karayom ang puso niya. Sige ate. Thanks Rina. Maya-maya pa'y narinig na niya ang mga yabag ng ate Sofia niya paakyat sa kanilang hagdanan. Papuntang second floor. Nandoon kasi ang kwarto nito. Nakayuko siya habang naglalagay ng chicken at beef chow fan sa isang plato. Initin niya iyong muli sa microwave. Pagkapasok pa lang niya ng plato na naglalaman ng pagkain ni Aljon ay biglang napasinghap siya sa gulat. Naramdaman niya kasing may humapit sa kanyang bewang at niyakap siya na mahigpit mula sa kanyang likuran. Bawiin mo sinabi mo, baby girl. Bulong ni Aljon sa kanya na nagpatayo ng mga balahibo sa kanyang batok. Ano ba? Bitiwan mo nga ako? Ayaw mo na sa akin? May halong pagtatampong tanong ni Aljon sa kanya. Oo, ayoko na sa'yo. Nanlaki ang kanyang mga mata nang walang kahirap-hirap siyang iniikot nito parap dito at
Bigla na lang nitong sinakop ng maalab na halik ang kanyang labi. Itinulak niya ito ngunit masyado itong malakas kaysa sa kanya. She can feel his hot lips against her